Hindi po pinalad si Grandmaster Hikaru Nakamura sa kakatapos lang na FIDE candidates. Sayang yung last round. Kung mapanalo niya kay Jukes, yun siya na ang lalaman kay Ding Liren sa World Championship match. Pero, ganun po talaga ang buhay. Anyway, natapos ang candidates. Sumabak agad si Hikaru Nakamura sa Title Tuesday Blitz Tournament na ginagana po sa chess.com. At alam niyo ba, round 8. Kalaban niya po si Grandmaster Magnus Carlsen. Perfect score si Naka. Lamang po siya ng 0.5 ka Magnus. Ano ang nangyari? Medyo alam niyo naman ha. Praktisado si Hikaru. Tingnan natin kung kayanin niya si Magnus sa pagkakataong ito. So puti po si Hikaru. Ang tinira niya po ay E4. Nag C6 naman si Magnus. Karo kan defense. Knight C3. Nag G6. Aba hindi ko na maintindihan ito. Hindi nag D5 eh. Naging pianchetto eh no. Anyway after G6 nag Knight F3 po yan. Bishop G7 develop and then nag D4 kumontrol sa gitna. May pagka-perk pero instead of D6 naka C6. Anyway, kaya po ganyan yan, magdi-D5 pa rin yan. Ayan. So basically, karo ka pa rin po yung opening, pero ang tawag sa system na ito ay Gorgonize system. Cute ng pangalan, Gorgonize, no? Anyway, nag-E5 yan in advance. Tapos F6, oh. Napakaagang tira ng F6. Aba, gusto niyo pong mangyari dito ni Magnus, kainin mo na makalabas yung kabayo ko. At yan po ay linya pa. Kadalasan ginagawa, nagbi-bishop F4, pero si Hikaru, kinapture. Pagka-takes mo, nag-knight takes F6, bishop E2 develop na. Novelty na po ng laro. Kasi ang common pala dyan, Bishop F4, yung iba Bishop D3. Pero Bishop E2 lang ang ginawa ni Hikaru kay Magnus. Nag-castling si Magnus, castling din po si Hikaru. Nag-Queen D6 naman po dito si Magnus, tapos Knight E5. Tumalon yung kabayo na Knight D7, hinahamon. Tumira ng F4. Naku, excellent po. Hindi mo pwedeng tikman yung kabayo. Of course, pawn takes, mapuport ka. Kaya nag-Knight B6 na lang. Nag-A4 naman. Aaningin, no? Papalayasin na, teka lang, wag mong galawin yan. A5 ako para hindi ka makapag-A5. Nag-B3 naman si Hikaru. Bakit? Bibigyan daan yung bishop patungo sa A3 na sinagot ng bishop F5 lang. E di nag-bishop A3, inatake yung reyna. Tumakbo sa C7 si Magnus, sabay bishop D3, oh. Pinapalit lang po yung bishop. Usually, balik ko lang ng konti ito, no? Kasi, parang ano po ito, bad bishop po ito eh. Parang, ito yung good ni Hikaru. Usually, dapat di mo ipapalit yan eh. Siguro, kailangan tirahan mo yan ng G4. No? At yun nga po ang isa sa best move or bishop F3. Pero Hikaru, mas pinili po yung bishop D3 na kung saan, lamang pa rin. Kaso, hindi yan yung best move. Ang best move na po, bishop F3 for some reason eh. Anyway, ang tinira naman ni Magnus dito, best move, Knight C8. Iikot yung kabayo eh. Wala ka nang ginagawa dyan eh. Kaya lilipat po yan sa D6 para makapag Knight E4 na sinagot ng Knight E2 lang. E di nag Knight D6. Tapos Knight G3. Kaya pala nag-iikot yung kabayo. Gusto niya na pong kainin. Kaya napilitan mag E6. Ito po si Magnus. Sige, tikman mo. Magpo-pontex ako. Grabe ka solid mamaya yung Knight E4. Oh. Kaya hindi kinapture. Solid pala yung E4 square mo makapag C4 nga. In case na capturein mo, mawawala yung solid na defense dyan sa E4. Kaya si Magnus, ba't ko kakainin yan? Tikman natin yung bishop mo na binawi ng reyna and then sinimplihan lang rook Fe8. Ayan, in case na capturein mo ito, mabubuksan yung file. Pangalawa, kailangan niya pong umalis sa pagkakapin. Kaya yan po yung ginawa. Anyway, nag-bishop takes D6 si Hikaru. Aba, bago pa tumalon yung kabayo mo kasi hindi na nakapin. Tikman na natin yan. Binawi po ng reyna, of course. And then, sinipay lang ni Hikaru. Sinipay lang, umayos na. Ako, ang nakikita ko pong reason, usually kasi hindi mo gagawin yan. Dahil yung dark square bishop ng itim, lalakas, mapupunta sa itim yung mga pawn mo eh. So, ako naman, ang napansin ko, ayaw niya pong ipa-capture dahil pwedeng maging weakness yung D4. Yan po ang aking iniisip. Pero hindi ako sigurado dun, ha. Anyway, tumakbo po yung queen sa C7. Nag-rook AC1. Nagulat na naman ako, eh. Kasi, automatic, ang gagawin mo, sabay open file ka dito. Nakasara yan. Bakit yan siya pumunta? Di ba parang mahiwaga? Alam niya kung bakit. Inantabayan na ni Hikaru yung paparating na B6.
Ititira kasi yung B6, at least may capture, malilibre po. Yan. Kasi as of the moment, kung titingnan mo itong mabuti, kung hindi po makakapag B6 ang item, hindi po magkakaroon ng magandang counterplay. Kasi may counterplay yan sa B-file Yun ang inaantabayanan. Kaya nag-rook C1. Anyway, nag-rook E7 lang si Magnus. Nag-king H1 naman si Hikaru. Kining mo ban lang. Commending yung king. No? Anyway, nag-rook F8 at pagka-rook F8, rook F3. Ano nang nangyayari? Parang yung tori nila pumuposisyon pero wala pa namang malinaw na play. Ang ginawa ni Magnus, nag-knight D7. Tinatanggal po yung kabayo na to, medyo malakas. Siguro pwede niya din pong kainin yan para pagka-pontex pwede namang gumano. No? Ayan, nasa open file naman. Ang ginawa, nag-knight takes D7 bago pa kainin. Rook takes D7 and then knight E2, umikot naman yung kabayo. Bakit po kailangan yan? To defend this and to defend this. Kasi yung knight po sa G3, wala namang ginagawa. Covered po yung mga square na pwede niyang puntahan. Si Magnus naman, nag-rook D, F7. Ayan, kumukontrol lang po sa F-file na sinagot ng rook E3. Sige, kahit lahat ng major pieces naka-atake sa F4, tatlo yan, may isang minor piece na nagdidepensa. Lugi kapag kinapture mo yan kahit marami kang atake. Matik, hindi kakainin yan. Dumipensa sa E6 by playing rook E7, nag-G3 lang to defend naman yung F4, nag-B6 na nga. Ayun. Actually, in this position daw po, yung B6 is wrong timing. According po yan sa engine. Ang best move daw po, ibalik lang po natin ng konti, is dito daw po sa G5 magbe-break. Wag daw po sa B6 kasi magkaka-weakness ka. Anyway, ang ginawa nag B6 na nga, kinapture po yan. Pagka-take, tumira lang po ng queen C3, umaatake lang sa pawn na sinagot ng number 1 engine move na hindi ko maintindihan ito ng konti. Sa unang tingin, parang ang sagwa, king F7 lang. Inilapit lang yung king, kahit napakarami pang pyesa. Tamang depensa lang siguro yan sa E6, no? Lumapit yung king pero tinira ni Magnus yan. Number 1 engine move. Si Magnus. Anyway, nag-rook D3 para saan? Itong weird na Nasa open file ka, aalis ka, pumunta ka dito. Bakit? Gusto niya depensaan ito. Enough defender naman. May queen, may kabayo. Yung kabayo gustong umikot. Pwede po dito yan. Kasi kailangan may position na maganda yan. Dahil sobrang defensive lang ang datingan. Dito, defensive na, may konting possible attack pa. Diba? Anyway, may isa pa pong tanong dito. Ano ang mangyayari pag kinapture to? Balik natin coach. Bakit mo dinipensahan? Libre yung pawn. Di ba pwedeng tikman? Pwedeng tikman. Kaso, may counterplay na ganire. Ayun. Yan pa yung isang reason kaya po nag-rook D3. Balik po natin So, pagkatira nga po ng king F7, nag-rook na lang po sa D3 na sinagot ng rook C8 para manipensa na ito. And then, knight G1 na. Ayan na, ikot na yung kabayo. Nag-rook lang po sa may C7, nag-queen C5. Pinapalit yung reyna. Magnus naman, tikman ko yan na hindi pa nga yan ang best. Ang best daw po, queen A6 lang daw. Medyo okay pa, may threat ka lang dito. Wag mo na ipalit. At least makapasok rin mo yan. Yan, the best na yan. Anyway, kinapture po kasi ni Magnus At pagka-capture ni Magnus, rook takes C5, medyo slightly better daw po ang puti. Ayan. Kasi siya yung medyo umatake na. Ayan, may dalawang weakness. Though may dalawang weakness din na po dito, nakauna pong nakaposisyon yung puti Ang ginawa niya, nag-rook A8 to defend the pawn on A5, knight F3 ay na-inactivate na yung kabayo. Nag-king E7, nag-king G2. Aba, activating the king naman. Nag-king D6, rook DC3 para po depensahan yung tore. Bakit? May paparating pong may sacrifice kain. So ngayon hindi pa pwede yan. Nag-rook A6 lang and then king F2. Nag-rook B7 hitting the pawn on B3 pero depensado pa. Kaya nag-knight E5 lang. Ito pong si Hikaru, pine-pressure niya ito na kung saan napilitan kinapture. Binawi ng F and then nag-king D7 lang. Nag-rook F3. Oy, papasok sa kabilang side guys. So mananalbahe. Kaya nag-king E7. Pagka-king E7, king E2 na kung saan, abay mali daw. Mali daw kasi may rook B4. Alamin natin bakit question mark yan. Kasi daw po, ang best move is rook here to go here. Bakit? Anong purpose nun? Ay, gaganito daw. Gaganon. Gaganon lang Tapos gaganon lang.
Sabi ng engine, yan daw magagandang play. Ngayon, ano ngayon? Kung nag-king E2, pwede pa rin naman gawin yun. Hindi na. Kasi may ganire. Oh, yun. Didepensa ka dito eh. Paano ka didepensa? Hindi ka naman makaking mo. Bagsak ito. Mapipilitan, mag-rook D3. Yun ang nangyari. Kaya pala. Hanep, no? Anyway, last na minute sila pareho. Nag-G5 lang si Magnus, G4 si Hikaru. Nag-King D7 si Magnus, King lang po sa may D2 si Hikaru. King C7 and then King C3. Para madepensahan yung pawn. At tingin ko, yung tore gusto nang igalaw, lilipat dito. Kaya nag-King B6 yan na kung saan mali. Tingnan nyo yung bar na muti. Nagkamali si Magnus. Balik natin. What is the best move? Ang best move daw po is Rook B6 to put pressure dito para mapilitan mag-king move at again, walang depensa yung pawn, hindi ka maka-rook F3, babagsak. Kaso nga, nag-king B6. Di nakapag-rook move, ayun. Anong gagawin mo ngayon? Susok pa yan dito, mananalasa yan. Nag-rook A7 na nga lang yan para pagka-rook F6, yun ang tinira. Rook E7 to defend. Aba, anong gagawin mo pagka-rook F8? Napaka-passive na mga piyesa ng item. Grabe yung tore. Ayan, ito, pwede to simple, bagsak. Diba? Kaya ang ginawa niya, nag-rook B7. Kaso, rook C8, ayun. Talagang winning na daw si Hikaru. 36 seconds pa siya, 26 na lang si Magnus. Nag-rook F7 para counterplay. Kaso, rook takes lang. Saan ka pupunta? Tumakbo pagka king B7. At dito, under 29 seconds, ito po si Hikaru Nakamura, nag-blunder. Tingnan nyo, tinira niya. King B2. Biglang naging equal. Ang tanong, bakit daw equal yan? Sabi ng engine. Balik natin na konti, guys. Ang pinapatira po kasi dito, simpleng malupit. Simpleng malupit. Eto lang po. Rook takes A5. What? Pag kinapture, kain din. That's completely winning. Dalawang pass pawn na malinaw yan. Diba? Coach, ang tanong, wala bang mga, example, rook takes din dito. Check yan Tapos pagka-capture mo, sa ako kakain dito. Di ba goods na yan? Yes, goods yan. Pero, anong gagawin mo pagka-check? Hindi ka pwede dito. Ganun pag gumanong ka, capture. 2 pawn. Easy win yun. Kaya nga po, mali ang tinira ni Hikaru. Balik tayo sa naging tirahan. Ang dapat daw gawin, rook takes A5. Kaso, nag-king B2. So what? Bakit? Anong mali sa king B2? Meron namang ganito. May counterplay na rook F2. Sunod-sunod, excellent move tira ni Magnus. Check, pagkaangat, rook F3. At hindi ng counterplay. Nag-rook C7, check, king B8, puro excellent move ba? Nag-rook C8, king B7. Nag-rook 8, C7, king B8, excellent lahat. At pag yan, chinek mo ulit, matatabla na, repetition of move, kaya nag-rook C3 na. Kaso, kakainin lang yan, babawiin mo of course, pagka rook takes D4, equal pawn na. Kaya nga po pagka rook C6 ni Hikaru, kahit inaatake niya yung E6, nag-rook takes G4, kinapture, ito daw po ay equal na. Tuloy natin, nag-rook H4 po yan, rook D6. Nag-rook takes H2, rook D5, equal pa rin. Tumira po ng tulak pawn, nag-E6. Aba, sabayan tulak ka. Nag-rook E2 to defend, rook G5 behind the pawn para pagka rook takes E6 capture, tinulak yung pawn, dinipensahan din, tinulak, pinalit, palit, at ito po ay very equal. Tuloy na lang po natin kung anong nangyari. Ayan, napalit po yung mga pawn at nagtirahan pa yung dalawang loko. Ayaw pa itablo. Kulit ng dalawa. Ayoko na i-analyze yan. Mabwisit kayo. Tigis na to rin na yan. At umabot pa sila ng 1,000,000 tira. Ayan. Walang iya. Loko-loko. Grabe yan. Ay. Mabot na mo 122. Tabla lang pala. Bullshit. Anyway, at dahil po sa laban na yan, leading pa rin si Hikaru with 7.5 samantalang si Magnus 7 points. Yan po ang nangyari sa kanilang laban. Ano ang naging final standing? Aba, relax lang kayo. Gawa ko muna ibang video.
sasabihin ko naging final standing eventually. Muli naman yung Coach Phil Master Daniel Causo. Andito po ako ngayon sa Pilipinas. Andito ako sa bahay ng kapatid ko sa Nueva Ecija. At dito din yung nanay ko eh. Nakikigamit lang ako ng setup niya. Ayan, may computer setup siya dito eh. Maraming salamat sa inyong support. Don't forget to like and share. God bless po mga kabiyahe. Follow kayo saka subscribe. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.